Iniisip ng mga commander ng Cairo kung iyon ba ay isang mensahero. Dahil kung siya nga iyon, tiyak na nagtataas na siya ng puting bandila bilang tanda na wala silang balak lumaban. Iniisip niya kung ang dumating ba ang isang mage ng imperyo ng Kronos. Kaya't iniutos niya sa kanila na ihanda ang kanilang balista. Dahil kung ang kalaban nila ay isang mage, maaari nilang gamblein ang kanyang pagcast gamit ang balista. Natakot naman si Marquis Vanderburg sa kanyang nakikita. Makikita na nagkakast ang matandang mage ng isang spell. Hindi na naghintay si Marquis Vanderburg na may sigawan ng matandang mage ang spell niya. Ang palaso ng balista na pinaputok na nila patungo sa kanya. Makikita direkta itong tatama sa kanya, ngunit kalmado lang ang matandang mage dito. Naaawa ang matandang mage sa mga pinaggagawa ng puwersa ng Cairo. Makikita na biglang huminto ang malaking palaso ng balista sa harap niya. Sinasabi dito na ang level ng isang mandirigmang may 5-star aura ay katumbas ng isang mage sa ika-6 na circle, at ang level ng isang mandirigmang may 6-star aura ay katumbas ng isang mage sa ika-7 na circle. Ang itim na espada ng kontinente ay nasa level ng 6-star aura, habang karamihan sa mga pinuno ng tore ng mage ay nasa ika-7 na circle. Higit pa roon, may isang antas na lagpas sa kalangitan. Sinasabing umiiral ito, ngunit wala pang sinumang nakapagpatunay nito hanggang ngayon. Ang puting buhok na mage, ang Shepir, siya ang ika-8 na circle na mage ng imperyo ng Kronos. Makikitang nagkakast siya sa ng malaking spell sa kalangitan kaya pangsamantalang nagdilim ang ulap. Pagkatapos nun ay ginamit niya ang kanyang teknik na Fury of the Heaven. Makikitang isang dambuhalang kidlat ang bumagsak sa kalangitan patungo sa lupa. Ang teknik ng matanda ay direkta itong tumama sa puwersa ng Cairo. Ngunit nasalag ito ng kaharian ng Cairo sa pamamagitan ng barrier na kinabit nila sa kanilang hangganan. Nagpapasalamat naman si Marquis Vanderburg dahil ang barrier na nilikha ng mga salamangkero mula sa Phoenix Magic Tower ay nakaligtas sa kanila, na kahit ang isang tulad niya na walang alam sa magic ay kitang-kitang sa ganitong sitwasyon, hindi ito magtatagal. Ang barrier ay tuluyang mababasag, kaya iniutos niya na palakasin ang hadlang sa pinakamataas na level. Dahil kailangan nilang kumuha ng oras, anuman ang mangyari. Ngunit makikita na unti-unti itong nababasag at nahihirapan na ang mga mages ng Phoenix Magic Tower. Sa isip ni Marquis Vanderburg ang sulamangkang ginagamit ng puting buhok na salamangkero ay malinaw na lampas sa ika-7 na bilog. Sa kabila ng ganitong lakas, ang imperyo ng Kronos ay matagal nang itinuturing na pinakamalakas na bansa sa buong kontinente. Iniisip niya kung gaano nga ba kalakas ang itinatago nilang puwersa. Makikitang unti-unting nababasag ang barrier ng mga mages upang hindi masira ang depensa nila. Lalo pang tumindi ang pag-atake ng matandang mage at nagpakawala pa ng matinding spell. Makikita na gumuho na ang pader at iniutos ng commander ng mga kalaban na umatake na sila. Nagulat si Marquis Vanderburg dahil sumusugod na ang kalaban nila at iniutos na pigilan sila. Iniutos ng matandang duke na lahat ng mga sundalo na sugurin ang mga kalaban nila. Ngunit may isang mabilis na taong hamarang sa kanila na kulay pula na knight. Sinabi ng knight ng Cairo na hanggat nakatayo siya, walang makakalampas rito. Sinasabi dito ang lalaking minsang tinawag na pinakamalakas na espada ng kaharian ng Cairo. Sinabi niya sa mga sundalo ng Cairo at Dimitri na huwag silang sumuko sa digmaan na ito. Makikita na lumitaw si Count Nicholas sa gitna ng labanan ng Western Frontline. Ngunit ang mga mandirigma ng Kronos ay hindi natatakot, dahil nag-iisa lang siya. Biglang nagliyab ang mga mata ni Count Nicholas upang tapusin silang lahat. Tinaboy niya ang mga knight ng Kronos sa pamamagitan ng isang slash. May mga knight pa ng Kronos na paparating upang tapusin siya. Makikitang may 3 aura knights na gumagamit ng aura para tapatan ang lakas niya. Naiinis naman si Count Nicholas dahil napakaraming kalaban ang kailangan niyang harapin. Sabay-sabay nilang inatake siya upang masakop nila ang buong kaharian ng Cairo. Ngunit may isang tao ang nag-utos sa kanya na lumuhad siya. Makikita na dumating na si Chris, ang Flash ng Cairo, upang tulungan si Count Nicholas. Sinasabi dito na si Chris ay minsang tinawag na Flash ng Cairo dahil sa bilis nito. Dahil dito, napaatras ang mga kalaban nila sa gilid dahil hindi basta-basta si Chris. Gusto naman malaman ni Count Nicholas kung ganoon ba talaga siya kagaling. Nagpalabas ng aura si Chris at tinanong siya kung okay lang ba siya. Napangiti naman siya dahil alam niyang hindi niya na kailangang mag-alala pa. Kaya iniutos niya kay Chris na lumaban siya sa tabi niya at tapusin nila ang puwersa ng Kronos. Sinasabi dito na upang maisakatuparan ang plano ni Roman, kailangan nila ng 3 araw. Akala ni Flora na posible iyon, pero dahil bumagsak agad ang pader sa unang araw, lahat ng kalkulasyon nila ay naging wala. Kaya tinawag niya ang commander nila na wala silang tsansang manalo sa ganitong sitwasyon. Nakiusap
siya sa kanya na sundin nila ang Plan B sa pag-atras nila sa laban. Naiinis naman ang commander nila dahil kung ganito na ang sitwasyon nila, wala silang ibang pagpipilian kundi iwanan ang kuta nila at umatras sa likuran. Kaya sinabihan niya ang buong puwersa ng Cairo na lahat ng sundalo ay umatras. Sinasabi dito na ang Plan B ay nangangahulugan ng pag-abandona sa lahat ng supply ng digmaan at pag-atras. Kapag pumasok na ang kalaban sa kuta, pasasabugan nila ang mga nakahandang pampasabog upang tuluyang wasakin sila. Nabigla si Chris dahil susundin nila ang Plan B, kaya kailangan nilang umatras sa laban. Kaya sinabi niya kay Count Nicholas na kailangang tulungan nila ang mga kakampi nilang umatras. May isang taga-Kronos na nakilala si Chris at patungo ito sa kanya. Biglang nakaramdam ng takot si Chris dahil may sobrang lakas na papalapit na kalaban. Tinanong ng kulot na lalaki kung ano nga ba talaga ang tunay na pagkatao ni Roman Dimitri. Dahil hindi lang niya nalampasan ang level ng 6-star aura, kundi napalaki pa niya ang isang mandirigmang tulad niya sa isang liblib na lugar gaya ng Dimitri. Kaya pinuri niya ito dahil tunay ngang kahanga-hanga ang lord niya. Pinagbantaan niya ito na huhulihin siya ng buhay at dahan daw ang huhugutan ang kanyang laman ng piraso hanggang sa magsalita siya. Sinasabi dito na siya ang rank 2 ng imperyo ng Kronos, ang ikatlong pinakamalakas sa buong kontinente. Ang demonyong si Hannibal, makikitang kumakalat ang kanyang aura sa digmaan, isang patunay ng buong lakas niya. Sa isip ni Chris, ang presensya ni Hannibal rito ay nangangahulugan na pati ang ikalawang hukbo ng mga knight ng Kronos ay sumali na rin sa digmaan. Kaya kung lalabanan niya ito ngayon, mamamatay siya rito. Humingi siya ng tawad sa lord niya dahil ang pangarap niyang malimpasan ang ating bida ay mukhang hindi niya na maaabot. Kaya pumorma siya sa pag-atake, handang mamatay sa digmaan. Ngunit pinigilan siya ni Count Nicholas dahil siya ang bahala sa lugar na ito. Dagdag niya pa, para manalo sa mga susunod na labanan, kailangang mabuhay si Roman at siya. Pagkatapos nun, tatalunan niya si Hannibal at susunod siya sa kanila. Nabigla naman si Chris sa gustong gawin ni Count Nicholas na labanan si Hannibal sa isang duelo. Nag-aalangan naman siya na iwanan ito dahil tiyak na kamatayan ang gagawin niya. Kaya't umalis na siya at sinabi na hinding-hindi niya malilimutan ang nangyari ngayon. Habang sa isip ni Count Nicholas, ipinagkakatiwala niya kay Chris ang hinaharap ng kaharian ng Cairo. Tinanong ni Hannibal sa kanila kung sino ang nagsabing pwede nila gawin iyon. Biglang nagliyab si Count Nicholas at naglabas ng makapangyarihang aura para pigilan si Kulot. Isang matinding pag-atake ang pinakawalan niya upang mapa-address ang kalaban niya. Makikita na diretsyong tatama kay Hannibal ang malaking pag-atake ni Count Nicholas. Dahil sa lakas ng pag-atake niya, nagsimula ng gumuho ang buong paligid. Sinabi niya na kahit minsan lang, gusto niyang lumaban sa isang pinakamataas na level na mandirigma na tulad niya. Gusto namang malaman ni Kulot kung anong ranggo ni Nicholas sa kaharian ng Cairo. Sinabi niya ang pangalan niya na si Richard Nicholas. Dagdag niya pa na siya ang pinakamalakas na espada ng Cairo. Linait lang siya ni Kulot na sinabi na wala siyang kwentang hangal na to, dahil hindi niya alam ang kanyang lugar. Biglang sumugod si Count Nicholas kay Kulot para atakihin ito. Makikitang inaatake niya si Hannibal, ngunit madali lang itong naiiwasan dahil sa taas ng ranggo niya. Sinasabi dito na sa buong buhay ni Count Nicholas, pinagsikapan niyang maabot ang antas ng 6-star aura swordsman. At sa kanyang laban kay Roman, nagawa niyang lumampas sa pader na iyon. Ang antas na matagal niyang hinangad na makuha noong nagsasanay pa siya. Ayon ang hadlang ng ika-6-star aura swordsman. Makikita na ginamit niya ang secret technique na demolisyon upang talunin ito. Ngunit biglang nagulat si Count Nicholas sa kanyang nakita pagkatapos niyang umatake. Dahil napigilan ni Hannibal ang kanyang pag-atake gamit ang sandata niya. Nahihinayang naman si Hannibal, dahil kung ito lang ba ang kayang ipakita ng tinaguriang number 1 ng Cairo. Sa isang iglap, mabilis na pinaghihiwa ni Hannibal si Count Nicholas ng maraming slash. Makikita na tumatagas ang dugo ni Count Nicholas sa ere. Sa lakas ng kalaban niya, tumilapon siya sa lupa nang walang kalaban-laban. Lumapit si Hannibal kay Count Nicholas at tinanong kung gusto niya bang marinig ang isang nakakatuwang bagay. Sinabi niya na siya ay opisyal na rank 2 ng Kronos. Pero sa imperyo ng Kronos, marami ang mas malakas kaysa sa kanya. Kaya kung hindi niya man lang kayanin ito, nangangahulugan lang na simulat sa poll, wala siya talagang laban sa kanya. At pangalawa, sinabi niya na alam na nila ang plano nilang pasabog
pasabugan ang kuta nila, na matagal na nilang inaasahan ito mula pa sa simula. Makikita na nagpaalam na si Hannibal kay Count Nicholas, ang dating pinakamalakas na espada ng Cairo. Samantala sa ibang eksena, ang puwersa ng Cairo ay nakaalis na sa kastilyo upang pasabugan ito. Iniutos ni Flora sa isang mage na pasabugan na nila ang kanilang kastilyo bago pa sila maabyutan. Makikitang maraming bomba ang inilagay nila sa loob ng kuta nila, at dahil doon, sumabog ang buong kastilyo upang hindi kaagad makausad ang Kronos. Ngunit, nakialam ang matandang mage at gumawa ng spell upang pigilan ito. Laking pagtataka ni Flora kung bakit huminto ang pagsabog na ginawa nila. Makikitang nilamon ito ng isang itim na hukay, parang isang black hole na humigop sa lahat ng enerhiya mula sa pagsabog. Makikita na unti-unting nawawala ang pagsabog dahil sa ginawa ng matandang mage. Sa isip ni Duke Bamford, mahuhulaan nila ang kilos ng mahihina. Pinuri niya si Shepir sa mahusay nitong ginawa sa pagkakataong ito. Matapos iyon, sinabi niya sa mga sundalo ng Kronos na makinig sila sa kanya. Sinabi niya na napapalibutan na nila ang kalaban, kaya dapat samantalahin ito at gawing dagat ng apoy ang Cairo. Makikita ang libo-libong sundalo ng Kronos na sumang-ayon upang tuluyang wasakin ang Cairo. Sa isip ni Duke Bamford, maayos ang takbo ng kanilang plano, pero may kung anong panganib na hindi niya maipaliwanag. Iniisip niya kung bakit kailangang mag-aksaya ng mga kalaban nila ng oras sa pag-abandona sa kastilyo nila. Habang bumabagsak ang kanlurang harapan, hindi pa rin lumilitaw si Roman sa labanan. Ang pagsisikap nilang makakuha ng oras, inisip niya kung may kaugnayan ba ito sa pagkawala ni Roman. Samantala sa ibang eksena sa rehiyon ng Imperyo ng Kronos, sa kampo ng Cortez, sinabi ng kakilala ng ating bida na sobrang higpit ng seguridad dito. Sinabi naman ng ating bida kay Nelson sa mula ngayon, sisiguraduhin niyang may daan sila. Maingat na tumalon si Roman pababa upang hindi sila mapansin. Pagkatapos noon, tumalon siya papasok sa kastilyo upang makapasok sa loob. Namangha naman si Nelson sa galing na ipinapakita ng ating bida. Matapos makapasok ng ating bida sa itaas, binigyan niya si Nelson ng isang lubad. Makikita na hirap si Nelson sa pag-akyat sa kastilyo dahil sa kakulangan ng lakas nito. Ngunit, nang tingnan niya ang harapan niya, nagulat siya sa kanyang nakita. Nagtataka siya kung namatay ba ang mga bantay ng Kronos habang nakatayo, nang hindi man lang nahuhulog. Sinabi ng ating bida kay Nelson na sundan siya ng mabuti patungo sa kanilang pakay. Bumaba silang dalawa sa hagdanan patungo sa lihim na silid ng Kronos. Makikitang pinapaslang ng ating bida ang mga bantay ng Kronos habang tahimik silang naglalakad. Huminto ang ating bida nang makita niya ang lugar na hinahanap niya sa loob ng kastilyo ng mga kalaban nila. Sinabi niya kay Nelson na mula rito, siya na ang bahala sa lugar na ito. Kumpiyansang tinanggap ni Nelson ang trabahong ibibigay ng ating bida sa kanya. Makikita ang warp gate ng Cortez na nagsisilbing daan upang makapagpadala sila ng karagdagang puwersa. Ngunit sa hindi nila inaasahan, biglang tumunog ang sirena ng Kronos. Sinabi ng ating bida na mag-focus lang si Nelson sa gawain niya, dahil siya na ang bahala sa mga kalaban nila. Samantala sa pagpupulong ng alyansang pangkomandante ng Cairo at Dimitri, tinanong niya kay Roman kung ang ibig niyang sabihin, na dapat nilang sakupin ang Cortez ng Warp Gate. Dagdag nila na napakamapanganib nito. Sinabi ni Benther na kahit magtagumpay sila, masyadong malaki ang agwat ng kapangyarihan nila mula sa simula, kaya hindi pa rin ito magiging pabor sa kanila. Nauunawaan naman ng ating bida ang kanilang mga alalahanin, ngunit iba ang kanyang pananaw. Seryosong sinabi niya na kahit na mapuno ng dugo ang kanyang mga kamay, dapat nilang wasakin ang laman ng Kronos at ipakita sa kanila ang takot. Kinabahan ang mga tao sa loob ng pagpupulong dahil seryoso ang ating bida ukol sa pagsakop sa Cortez. Sumagot naman si Benther na hindi lang ito tungkol sa kawalan ng tiwala kay Roman, at tinanong niya siya kung ang problema ay ginamit nila ang warp mula sa Dimitri nang hindi dumaan sa warp gate. Sumang-ayon naman ang ating bida, na dapat silang mag-ingat sa hindi pa nila alam na kakayahan ng Kronos sa pag-warp. Ngunit sa kanya palagay, may hangganan ang kakayahang iyon at hindi ito ganap. Kaya kung wala silang limitasyon sa kanilang pag-warp, hindi na sana nila pinansin ang Western Front, at direkta na nilang sinalakay ang Cairo at Dimitri. Nagulat ang mga nasa pulong sa sinabi ng ating bida patungkol sa warp gate ng Kronos. Dahil ang katotohanang lumalaban pa rin sila sa Western Frontline ay patunay na may hangganan ang kanilang kakayahan. Dagdag pa niya, laban sa imperyo ng Kronos na nag-aangkin ng kapangyarihan sa buong kontinente, dapat nilang patunayan na hindi sila mga aso nila.
nila. May isang lalaki na nagtanong kung maaari siyang magsalita ukol sa kanilang plano. Pinagbigyan naman siya ni Roman upang maliwanagan sila rito. Sinabi ni Marquis Valentino na isang pro-Dimitri, na kapag natapos ang digmaang ito, tinatanong niya kung maipapangako ba ni Roman na gagawa siya ng bagong espada para sa kanya. Laking pagtataka naman ng ating bida kung bakit gusto ni Marquis Valentino ng bagong espada kahit nasa gitna sila ng digmaan. Ngunit ang ibig sabihin lang ni Marquis Valentino ay ang paghihintay niya sa koleksyon ng Dimitri ay isang tunay na pagpapahirap para sa kanya. Dagdag pa niya, hanggat makakalikha siya ng panibagong bahagi ng kapangyarihan ng kanyang pamilya, na ibibigay niya ang buong suporta sa matapang na operasyon ng Dimitri. Kahit sa gitna ng matinding krisis ng kaharian, hindi maitago ni Marquis Valentino ang kanyang pagkahumaling sa koleksyon ng ating bida. Galit na sumugod ang mga sundalo ng Kronos kay Roman upang paslangin siya. Ngunit tulad ng inaasahan, pinaghihiwa sila ng ating bida ng sobrang dali kaya't mabilis silang namatay. Samantala sa ibang eksena, may ginagawa si Nelson sa warp gate ng Cortez upang makuha ito. Sinasabi dito na si Nelson ay isang engineer na eksperto sa warp gate. Makikitang may hugis diamond na ilaw na kumikislap dito. Agad niyang binalita kay Roman na gumagana na ang ginagawa niya upang makuha ang warp gate ng kalaban nila. Pinuri naman siya ng ating bida dahil sa bilis ng kanyang trabaho, na gaya ng inaasahan mula sa isang taong inirekomenda ni Marquis Valentino. Kaya iniutos niya kay Nelson na i-activate ito upang makakonekta na sila sa kanilang mga kakampi. Biglang nagkaroon ng portal sa warp gate na hudyat ng pagdating ng mga kakampi ng ating bida sa kampo ng Cortez. Makikita ang unang dumating na si Marquis Valentino, nakasuot ng makapal na armor at handang makipagdigma. Pagkatapos dumating ni Valentino, sumunod ang iba pang miyembro ng Pro-Dimitri at ang kanilang mga tauhan. May isang knight na lumapit sa ating bida at bumati ng may paggalang. Natuwa naman ang ating bida kay Kevin dahil nalampasan na nito ang kanyang panloob na mga demonyo. Nagpasalamat si Kevin, dahil iyon ay sa gabay ng kanyang lord na nagligtas sa kanya. Sinabi ng ating bida na mula ngayon, gagamitin nila ang Cortez bilang kanilang base upang pahiniin ang silangang rehiyon ng Kronos. Dagdag niya pa, iniutos niya sa kanyang mga commander na ubusin ang lahat ng kalaban sa kampo ng Cortez. Makikita ang dating espada ni Roman, ang pangalawang espada na ginawa ng ating bida na ang Blaze. Hawak iyon ni Marquis Valentino habang ipinahayag niya sa mga mandirigmang ipinagmamalaki ng Cairo na dapat nilang isakatuparan ang utos ng kanilang lord. Ang estratehikong kampo ng Kronos sa silangan ng Cortez ay bumagsak sa loob lamang ng isang araw. Samantala natutuwa si Marquis Valentino dahil sa wakas, magagamit na niya ang Blaze, ang ikalawang espada ni Roman. Nakarating na rin ang balita sa matandang duke tungkol sa pagbagsak ng kampo ng Cortez sa loob ng isang araw. Naiinis siya dahil ang plano pala ng ating bida ay paghiwalayin sila mula sa Kronos. Galit niyang iniutos sa kanyang mga tauhan na tawagin ang lahat ng commander para sa pagpupulong na ito. Pagdating ng mga commander, sinabi niya na mula ngayon, kailangan nilang maghanda para sa isang matagalang digmaan. Dahil kung susugod sila ng diretsyo sa kabisera ng Cairo sa ganitong sitwasyon, siguradong mauubos ang mga rasyon para sa kanilang 300,000 sundalo. At kung darating ang mga reinforcements nila sa loob ng isang buwan, kailangan nilang manatili hanggang doon upang mapigilan ang plano ng kanilang kaaway. Kaya tinanong niya ang kanyang mga commander kung may mas mabilis ba silang paraan upang makagalaw. Nagsalita naman ang kanilang advisor, na nagsabi kung paano kung panatilihin nila ang posisyon nila dito. Dahil sa kabutihang palad, tanging ang mga pader lamang ang nasira. At salamat kay Lord Shepier sa pagpigil ng pagsabog, na natiling buo ang mga supply ng pagkain na iniwan ng tumakas na mga puwersa ng Cairo at nakumpirma na rin nilang wala itong lason. Pinuri naman siya ni Duke Bamford sa kanyang magandang mungkahi. Kaya sinabi niya sa kanila na mananatili sila rito hanggang sa dumating ang reinforcements nila at sistematikong wawasakin ang kanilang mga kaaway. Habang sa isip niya na si Roman Dimitri, anuman ang binabalak niya, ay hindi ito mangyayari ayon sa nais niya. Samantala sa ibang eksena sa kampo ng Telso, ang unang himpilan ng Kronos sa silangan. Binalita ni Duke Bamford sa commander ng Telso na kung lilito ang mga puwersa ng Dimitri, kailangan nilang palakasin ang depensa at panatilihin ang posisyon. Nagtaka naman ang commander ng Telso kung bakit niya sila pinapanatili rito sa halip na ipatawag. Sa isip niya, marahil iniisip ni Duke Bamford na hindi basta-basta babagsak ang Telso sa 30,000 sundalo lamang. Dagdag niya pa, talaga bang naniniwala siyang matatalo sila? Sinasabi dito na siya ang commander ng Telso, si Baron Zekman. Nang makita niya ang aninong papalapit sa kanilang base, naisip niya kung isa ba itong mensahero. Ngunit nagtaka siya dahil wala itong dalang
puting watawat. Nang makita niya ito ng maayos, napagtanto niyang ang taong iyon ay si Roman, ang sumangkop sa kampo ng Cortez. Kaya't inutos niya sa kanyang mga tauhan na ihanda ang pag-atake. Dagdag niya pa, na huwag siyang hayaang makalapit sa kampo nila. Nakita niyang dumating siyang mag-isa nang walang takot kahit may hukbo sa likuran niya. Naiinis naman si Zekman dahil masyado bilib sa sarili si Roman dahil nakuha niya ang kampo ng Cortez. Sinabihan niya pa itong ang hangal niyang pangarap na talunin ang imperyo ng Kronos, kaya sa isip niya na dudurugin niya siya mismo. Kaya iniutos sa kanyang mga tauhan na polanan ng maraming palaso ang ating bida. Makikita na pinaulanan sila ng mga palaso upang hindi sila makalapit sa kampo ng Teslo. Makikita na ginamit ng ating bida ang kanyang teknik na iron projectile, makikita na gumawa siya ng barrier. Sinabi ng duwag na commander na huwag dapat makapunta ang ating bida sa kampo nila. Makikita na pinasabog ng ating bida ang daan-daan na mga palaso upang mawala ito sa harap niya. At pagkatapos nun ay itinaas ng ating bida ang espada niya na parang gagawa ulit ito ng malakas na atake. Seryosong sinabi ng ating bida wala namang warp gate dito, kaya magagamit niya ang buong lakas niya ng walang alinlangan. Makikita na nag-iipon siya ng malakas na aura upang wasakin ang kastilyo ng Teslo sa isang atake. Inaasar naman ni Zekman ang ating bida dahil ang mga pader ng kastilyo nila ay mayroong maraming patong ng mga barrier magic. Dagdag niya pa, ang pag-atake niya ay walang silbing mangyayari kapag tumama ito sa kanilang barrier. Makikita na nag-iipon ng malaking enerhiya ang ating bida sa kanyang espada para atakihin ang kastilyo nila. Pinakawalan niya ang atake niya na Heavenly Demon Sword Art Technique na tatama sa kanila. Matapos iyon, nakita ni Zekman ang atake ng ating bida at bigla na lang siyang natahimik. Pinakawalan niya ang teknik na Final Style First Strike, kaya lahat ng mga bato ay nagtalsikan. Dahil doon, makikita na nasira ang kanilang barrier, pati na rin ang kastilyo ng mga kalaban. At sa isang iglap, ang depensa ng Telso ng Kronos na maraming barrier. Ito ay ganap na bumagsak sa isang iglap ng pag-atake ng ating bida. Makikita kung gaano kalaki ang destruction na dulot ng ating bida sa pader ng kastilyo ng Kronos. Nagmamadaling pumunta ang commander ng Telso at lumuhod, sinabi niya na sumusuko na sila sa ating bida, habang sa isip niya, ang pagbabantay sa isang bilanggo ay nangangailangan ng doble ng bilang ng mga sundalo. Kaya ang isang bilanggo ay laging isang mahalagang alas sa negosasyon, kaya hindi nila ito maaaring patayin ng basta-basta. Lumapit ang ating bida sa mayabang na commander at iniisip kung ano ang ibibigay niyang hatol dito. Sa galit ng ating bida, inapakan niya ito sa bandang ulo dahil sa ginawa nilang pagsalakay sa Dimitri. Tinanong kaagad ng commander ng Telso kung bakit siya sinasaktan kahit na sumuko na sila. Tinanong lang ng ating bida kung siya ba si Baron Zekman, ang commander rito sa Telso. Sumang-ayon naman siya kaagad, at sinabi na ang pagtrato sa isang bilanggo ng ganito ay hindi maganda para sa kanilang dalawa. Nagtataka naman si Roman sa sinasabi nito na isang bilanggo, dahil wala siyang kailangan mula sa kanya. Naguguluhan naman ang commander ng Telso dahil mukhang tatapusin na siya ng ating bida. Makikita na bumubunot na si Roman ng espada upang tapusin ang commander ng kalaban. Dahil sa pagiging desperado, humingi siya ng tawad na kahit minsan lang. Dahil kailangan niyang mabuhay, at dahil sa ganoong paraan, magiging ligtas din ang mga bihag ng Dimitri. Sinabi ng ating bida sa kanya na nagkakamali siya ng malala ukol doon. Dahil wala siyang ipinapakitang awa sa larangan ng digmaan, kaya dahil doon tinapos niya na ito. Samantala sa ibang eksena sa alyansa ng mga Dimitri, sinabi ng hari ng Frank na habang si Roman ay nasakop ang kampo ng Lascal at Cortez na nakakamit ng napakalaking tagumpay. Tinanong niya sa kanila kung hindi ba dapat silang magpadala agad ng reinforcements. Hindi sumang-ayon muna si Prince Edwin, dahil nais ni Roman na patunayan na kayang tumayo ng Dimitri laban sa imperyo ng Kronos ng mag-isa. Nagsalita naman ang hari ng Redford na si Rondon na si Duke Bamford ay hindi dapat nilang maliitin. Sinabi ni Prince Edwin na sa totoo lang, nang marinig niyang nasakop ni Roman ang warp gate ng Cortez, tunay siyang nakadama ng takot dahil ganap niyang inangkin ang mga estratehiyang minsan niya nang sinubukan. Naalala niya ang digmaan sa Southern Frontline ay isang ganap na pagkatalo para sa kaharian ng Hector, dahil wala ni isa sa kanyang mga estratehiya ang gumana, at sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman niya ang bigat ng pagkatalo. Ang tanging dahilan ng kanilang pagkabigo ay ang napakalaking balakid na tinatawag na Roman. Kaya kung wala si Roman, ang digmaang iyon ay naging isang ganap na tagumpay para sa kaharian ng Hector, at higit pa sa imperyo ng Kronos, mas kinatatakutan niya ang isang taong patuloy na lumalakas. Dagdag niya pa na hindi ang tunay niyang kinatatakutan ay si Roman, na nilalamon ang lahat.
Kaya't sinabi niya sa kanila na magtiwala sila sa kanya at maghintay sa gagawing aksyon ng ating bida. Samantala sa labas nagsasanay si Kevin pagkatapos niyang makapagpahinga sa laban nila Sven. Sinasanay niya ang sarili niya sa paggamit ng aura upang mas lalo pa siyang lumakas. Makikita sa isipan niya na gumawa siya ng kopya ni Sven upang labanan ito muli. Ang Sven na ito ay kasinlakas ng nakalaban niya noong nasa Dimitri pa siya. Makikita na pareho na silang naglabas ng kani-kanilang aura at nagsimula ng maglaban. Sobrang agresibo ni Sven kaya patuloy itong umatake, habang si Kevin naman ay patuloy na sinasalag ang bawat hampas nito. Ngunit dahil sa lakas ng mga atake ng kalaban, medyo nahihirapan siyang makipagsabayan. Natuwa naman si Sven nang makakita siya ng pagkakataon para talunin si Kevin sa isang atake lamang. Pinutol niya ang leeg ni Kevin ng napakabilis, at hindi tumagal ng 1 minuto ang kanilang laban. Nakita na lamang ni Kevin si Sven habang unti-unting nahuhulog ang kanyang ulo sa lupa dahil sa pagkatalo. Dahil doon, bumalik siya sa umpisa. Sa isip niya, muli na naman siyang nabigong gumawa ng kahit ano sa pagkakataong ito. Kaya kung makakaharap niya muli ang isang malakas na tulad ni Sven, iniisip niya kung ano nga ba ang kaya niyang gawin. Kung mahulog siya ng walang laban, kakailanganin pang pulutin ng kanyang lord ang kanyang mga piraso pagkatapos noon. Hanggang ngayon, wala pang pagkakataon na tunay siyang nakatulong sa kanyang lord. Dahil doon, nagseryoso ulit siya at nanumpa sa sarili na ayaw niyang maulit ang dati niyang pagkakamali. Dumating naman si Roman at tinawag ang kanyang tauhan upang kausapin ito. Nagulat si Kevin kung bakit naroon ang kanyang lord habang siya ay nagsasanay. Sinabi ng ating bida na mayroon siyang gustong iparating kay Kevin kung bakit siya naroon. Ibinahagi ni Roman na matapos niyang pag-aralan ang aura, napagtanto niya kung paano talaga gumagana ang mundong ito. Noon, inakala niya na ang simpleng pag-iipon ng enerhiya upang palakasin ang pagkawasak ay isang makabagong paraan ng pakikipaglaban. Ngunit matapos niyang makipaglaban kina Barbossa at sa iba pang malalakas na mandirigma ng kontinente, naunawaan niyang mali ang kanyang iniisip. Ang pagkawasak ay hindi lamang ang tanging kakayahan ng mga teknik ng espada mula sa gitnang kapatagan ng Myrm. Ang banayad na galaw ay maaaring gamitin upang supilan ang lakas, at bawat natatanging teknik ng espada ay maaaring umusbong tulad ng isang bulaklak upang mabuo ang mundong kilala bilang Central Plains Myrm. Gayunpaman, kakaiba ang paraan ng mundong ito sa pagkontrol ng enerhiya. Kung ikukumpara sa magic, maaaring sabihing malayong kulang ang paggamit ng enerhiya ng isang aura swordsman. Dahil dito, nakumpirma ni Roman na ang kanyang teknik sa espada ang pinakamalakas sa buong kontinente. At sa isang laban ng buhay at kamatayan, hindi ang lakas ng aura ang nagtatakda ng tagumpay. Dagdag pa niya, kung kaya niyang basahin ng tama ang aura at gamitin ang tamang paraan upang labanan ito, hindi imposibleng matalo ni Kevin ang isang 6-star aura swordsman sa isang laban. Humarap siya kay Kevin at sinabi ang pangalan ng teknik ng espada na ituturo niya rito. Sinabi niyang ang kanyang teknik ay ang Heavenly Demon Sword Art, isang teknik na ubod ng lakas kapag ginamit ng tama. Nang araw na iyon, hindi lang si Kevin ang hindi nakatulog sa gabing iyon. Ayon sa ulat, umatras ang Western Frontline patungo sa ibang kampo. Makikitang nag-aalala si Chris matapos ang paglusob ng puwersa ng Kronos sa Western Frontline. Naalala niya ang sinabi ni Count Nicholas na upang manalo sa paparating na digmaan, kailangan nila si Roman at siya. Dagdag pa niya, tatalunan niya si Hannibal at agad na susunod sa kanila. Ngunit pagkatapos ng labanan, nabalitaan ni Chris na pumanaw na si Count Nicholas. Sa isip ni Chris, duwag siyang umasa at naniwalang magiging totoo ang mga sinabi nito. Ngunit marahil, alam na ni Nicholas ang katotohanan. Natakot si Chris sa harap ng nakakapanghilakbot na aura nang masilayan niya ito ng personal. Kaya kung nagkaroon lang siya ng sapat na lakas upang suportahan si Count Nicholas, maaaring iba ang naging kinalabasan. Sa huli, siya mismo ang naging problema na hindi siya sapat na malakas. Habang pinapanood niya sina Kevin at ang iba pa, nais din niyang matuto ng personal mula sa kanyang lord. Sinabi sa kanya ni Roman na isa siyang taong kayang hanapin ang sagot ng mag-isa. Naisip niya bigla na hindi niya kayang pagkatiwalaan ang sarili niya, pero naniniwala naman ang kanyang lord sa kanya. Makikita na sinimulan na niyang padaluyin ang kanyang aura sa kanyang espada. Habang masigasig siyang nagsasanay, iniisip niya kung ano nga ba ang dapat niyang gawin upang lalo pang lumakas. Dagdag pa niya, paano nga ba niya mahahanap ang eksaktong sagot sa sarili habang patuloy siyang nagsasanay. Bigla siyang pinaalalahanan ng kanyang
Lord na huwag mag-focus sa napakalakas at pasabog na enerhiya ng aura. Dahil sapat na ang kapangyarihan ng aura sa pamamagitan lamang ng pagpapalabas ng asensya nito. Nagulat si Chris nang marinig ang boses ng kanyang Lord na nagbibigay sa kanya ng payo. Kaya kaagad niyang tinignan ang likuran niya kung pinapanood ba siya ng kanyang Lord habang nagsasanay. Sa isip niya, ang totoong lakas ng aura ay hindi lamang mabangis at pasabog na puwersa. Dahil ang aura ay isang simpleng kapangyarihang lumalaganap sa lahat ng bagay. At matagal na itong nasa loob ng katawan niya, kaya makikita na magbabagong anyo si Chris. Sinasabi dito na ang kalagayan ni Chris ay nagising sa bago nitong katawan matapos matutunan ang kanyang kakayahan. Makikita na parang nagbago si Chris, pati ang buhok nito ay gumanda. Nagkaroon ng matinding pagbabago sa katawan ni Chris, at hindi lang sa pisikal, pati na rin sa kanyang aura. Samantala sa kampo ng Western Frontline, sumikat na ang araw. Tinanong ni Pocky si Chris, nakakagising lang, kung ano ang ginagawa niya ng maaga pa. Nagulat siya nang makita ang mukha ni Chris na nagliliwanag. Hindi naman pinansin ito ni Chris at sinabi na maghanda sila para sa pagsasanay sa umaga. Pakiramdam ni Pocky kakaiba ang nararamdaman niya, parang nangyari na ito noon. Sa isip ni Chris, ang kanyang natutunan ay hindi mula sa martial arts ng kanyang Lord, ni hindi rin ito ang lihim na teknik ni Captain Jonathan. Napangiti siya dahil ito ay isang bagay na sa kanya lamang. Nagmamadaling nagulat ang sundalo ng Kronos sa kastilyo ng Western Frontline ng Kronos. Sinabi niya na pinangungunahan ni Roman Dimitri ang kanyang hukbo patungo rito. Nagulat si Diego dahil isang ganap na labanan laban sa 300,000 sundalo at iniisip kung nababaliw na si Roman. Ngunit pinayuhan sila ng kanilang advisor na huwag gumawa ng padalos-dalos na desisyon. Dahil ang kasalukuyang paglusob na ito ay marahil isang panlilinlang lamang upang iligas sila. Dagdag pa niya na huwag sila magpadala at panatilihin ang kanilang posisyon sa bawat oras. Dahil doon nagtalo-talo na sila, kaya sinabihan sila ni Duke Bamford na panatilihin ang katahimikan. Dahil anuman ang pakay ni Roman, wala iyon halaga sa kanila. Sinabi niya na nakakatawa kung paano iniisip ng isang maliit na kaharian na kaya nilang talunin ang isang imperyo. Ngunit kung hindi nila masisira ang pagmamataas at momentum ng ating bida, pagtatawanan sila ng buong kontinente. At mula sa sandaling ito, sila mismo ang pupuksa kay Roman Dimitri. Sinasabi dito na mula ngayon, tanging lakas ang magpapasya ng panalo sa larangan ng digmaan. Samantala sa ibang eksena, makikita na nakarating na ang mga bida natin sa puwersa ng Kronos. Nagpakilala si Roman Dimitri mula sa dukdom ng Dimitri, at hinahamon niya ang imperyo ng Kronos sa isang laban ng mga duelo ng kampyon. Matapos iyon, sinabi ni Hannibal sa kanila na siya na ang haharap kay Roman. Ngunit pinigilan siya ni Duke Bamford at sinabi niya na hindi niya ito pinapayagan. Iniisip niya kung gusto ba niyang lutisin ito sa pamamagitan ng dahas. Kaya siguradong may nakatagong patibong ito. Sinabi ng ating bida na kung natatakot sila makipaglaban sa kanya, maaari silang magmungkahi ng ibang alok. Sinabi niya na outrage siya sa labang ito, at iminungkahi na kung paano kung gawing dalawa laban sa dalawa, nang wala siya. Dagdag pa niya, kung tatanggihan nila ito, wala nang magiging laban ng mga kampyon. Inis na inis si Duke Bamford kay Roman dahil napakayabang ng asal nito. Tinanong ni Duke Bamford sa kanya kung alam ba niya kung bakit ang Kronos ang pinakamalakas sa kontinente. Sinabi niya na dahil ito ay nag-uumapo sa talento na sapat upang punuin ang malawak nitong lupain. Dagdag pa niya na sumang-ayon na siyang tanggapin ang laban ng mga duelo. Dahil doon, tinawag ng ating bida sina Chris at Kevin, at sinabi na lumapit sila sa kanya. Sinabi niya na mula ngayon, itinalaga niya sila bilang mga kampyon ng Dimitri. Dagdag pa niya, kung wala silang kumpiyansa, bibigyan niya sila ng pagkakataong umatras. Nagpasalamat si Chris sa pagkakataong kumatawan sa Dimitri. Kumpiyansang sinabi ni Kevin na mananalo siya ng walang pag-aalinlangan. Sa kabilang banda, pinapanood sila ni Duke Bamford kung sino ang isasalang ni Roman na knight. Tinawag niya si Diego at sinabi kunin niya ang ulo ng lalaking iyan. Sinasabi dito na si Diego ay isang rank 6 mula sa imperyo ng Kronos, at pang-12 sa buong kontinente. At isa rin siya sa 12 pinakamalalakas na espada ng kontinente. Narinig ni Diego na may matibay na katapatan ang mga tauhan ng Dimitri, at heto siya nga, na handang mamatay para sa kanyang lord. Tinanong niya kung gaano kaya katagal maalala ni Roman Dimitri ang kanyang katapatan. Tinanong naman ni Chris sa kanya kung balak niya bang lumaban gamit lang ang kanyang bibig. Nenas naman si Diego dahil hindi siya ginagalang bilang isa sa pang-12 sa buong kontinente. Umatake siya bigla at sinabi, tingnan nila kung hanggang kailan niya maipagmamalaki ang kanyang dila. Ngunit sa hindi inaasahan, agad itong napigilan ni Chris ang pag-atake niya. Sobrang nagulat si Diego dahil napigilan siya ng flash ng
ng Dimitri ng ganun kadali. Makikita na halos magkapantay lang sila sa swordsmanship sa laban, at hindi makaatake si Diego kahit na 4 na star aura si Chris. Sa isip ni Roman, nagkamali ang mga tao sa kanilang paghusga kay Chris, at tinitiyak niya, sa buong kontinente ng Salamander, na walang talento ang hihigit sa kanya. Makikita na naglalaban sina Diego at Chris na hindi nagpapatalo sa isa't isa. Umatake si Diego, ngunit sobrang bilis itong sinalag ni Chris gamit ang kanyang espada. Dahil sa init ng kanilang laban, napatalsik silang dalawa sa lakas ng mga atake nila. Nagulat naman si Diego dahil napapantayan siya ni Chris kahit siya ay kabilang sa 12 swords ng kontinente. Mabilis na kumilos si Chris at inatake siya gamit ang kanyang teknik na lightning flash. Sa isang iglap, nakatama ang flash ng Dimitri sa bandang dibdib ng kalaban niya kaya napasuka ito ng dugo. Sa tingin ni Chris, masyado pa ring mababaw ang kanyang atake dahil hindi pa rin niya ito lubos na makontrol. Pagkatapos niyang masaktan, sobrang nena si Diego at nagwawala na ito sa galit. Makikita na kumakalat ang kanyang aura sa paligid, isang puting liwanag na nagpapakita ng matinding puot. Sa isip ni Chris, noong nakaraan ay hindi niya maintindihan ang mga salita at aksyon ng kanyang lord. Ngunit ngayon, naiintindihan na niya ang mga sinasabi ng kanyang lord. Harap-harapan siyang lumaban kay Diego na hindi man lang natatakot kahit mataas ang ranggo nito sa Kronos. Pagkatapos umatake ni Chris, agad siyang kumilos sa ibang direksyon. Hindi makapaniwala si Diego sa bilis ng flash ng Dimitri dahil hindi niya ito masabayan sa galaw. Sinabi niya sa sarili, ang bansag na iyon ay hindi isang biro dahil napakalakas at napakabilis niya. Makikita na ang aura ay dumadaloy lang sa katawan, kaya ang kailangan lang gawin ay hayaang umagos ito papunta sa espada. Ipinapakita ni Chris ang bagong kaalaman na natutunan niya matapos magbago ng anyo. Seryosong sinabi niya na ang teknik niya ngayon ay mas mataas pa sa flag step, ang sarili niyang teknik. Makikita na ginamit niya ang flash slash, isang mabilis na teknik na diretsyong tumama kay Diego. Dahil doon, nagtamo si Diego ng matinding pinsala, at sa isip niya, hindi man lang niya nakita ang mismong atake ni Chris. Bago siya mawala ng malay, naitanong pa niya kung paano nangyari ito sa kanya kahit na mataas ang ranggo niya. Makikita na napabagsak ni Chris si Diego, ang rank 6 ng Imperyo ng Kronos, sa isang slash lamang, at nag-iwan pa ito ng malalim na guhit sa lupa. Napanganga si Duke Bamford sa nasaksihan niya, dahil ang isa sa 12 pinakamalalakas na swordsman ng buong kontinente ay natalo ng isang unrank. Lumapit si Chris sa katawan ni Diego na hindi pa namamatay, at hindi pa siya tapos, makikita na sisiguraduhin niyang tatapusin ito, kaya itinutok niya ang espada para saksakin ito. Pagkatapos noon, tumitig siya ng matalim kay Hannibal, dala ang hangarin na ipaghiganti si Count Nicholas. Napangiti naman si Hannibal, dahil sa tingin niya ay malaki na ang inilakas nito sa napakaikling panahon. Dahil sa pagkapanalo ni Chris, nagdiwang ang Cairo at Dimitri habang sinisigaw ang pangalan niya sa tuwa. Sa isip ng matandang duke, hindi siya makapaniwala, si Diego na isa sa 12 espada ng buong kontinente, ay tinalo lang ng isang 4-star aura swordsman. Napamura siya sa inis, na parang hindi yata sumusunod sa loika ang mga tao ng Dimitri. Hindi na niya pinatawag ang tunay niyang alas, pero tinawag niya si Blanco para harapin si Kevin. Pinagbantaan pa niya ito, na ang susunod nitong makakalaban ay isang 3-star aura swordsman lang. Binigyan pa niya ng babala si Blanco na kapag natalo siya, mawawala pati ang buong pamilya niya. Makikita ang susunod na lalaban, isang lalaki na papalit na sa arena para labanan si Kevin. Siya si Blanco, ang rank 7 ng Imperyo ng Kronos. Sinabi ng announcer na, magsisimula na ang pangalawang duelo ng kampyon, ang laban nina Kevin at Blanco, at makikita na si Kevin na ang susunod na haharap kay Blanco. Nagpakilala si Blanco kay Kevin bilang isang knight ng Imperyo ng Kronos na may ranggong rank 7. Agad namang nagpakawala ng aura si Kevin, habang tinitigan niya ito ng masama at hindi man lang nagpakilala. Nagpalabas rin ng aura si Blanco, isang kulay dilaw na enerhiya, dahil nenas siya sa hindi pagpapakilala ni Kevin. Sa isip niya, ang laban na ito ay para sa buhay ng kanyang pamilya, kaya kailangang tapusin niya ito sa isang atake lang. Kaagad siyang sumugod kay Kevin, pero nasalag ito ng 2 espada ni Kevin. Sa lakas ng banggaan ng kanilang mga espada, nayayanig ang paligid sa tindi ng labanan. Makikita na nasugatan si Kevin sa bandang pisngi dahil sa init ng kanilang sagupaan. Narinig sa mga sundalo ang pagkamangha, napakatindi ng labanan dahil sa palitan ng mga atake ng dalawa. Sa tingin ni Blanco, hindi lang basta 3-star swordsman si Kevin. Napaisip siya
siya kung aktwal bang napatamaan ng tama ang kanyang espada o hindi. Biglang nasira ang poster ni Kevin at bumagsak ang kanyang depensa matapos tamaan ng atake ni Blanco sa bandang kaliwa. Dahil doon, nakakita si Blanco ng pagkakataon upang tapusin siya sa isang atake. Makikita na inatake niya ito sa weak point ni Kevin, sa bandang leeg kung saan walang nakaharang na espada. Nagulat si Blanco nang bigla siyang sabayan ni Kevin na tila ba handang mamatay, dahil umatake rin ito sa kanyang leeg. Ngunit hindi siya nakipagsabayan, naiwasan ito ni Blanco bago pa siya tamaan. Pagkatapos niyang umiwas, agad siyang dumistansya kay Kevin dahil pakiramdam niya ay nababaliw na ito. Napahanga siya sa kanya, dahil alam niyang siguro ay tiyak na ang kamatayan nito, pero sumugod pa rin ito ng buong tapang. Hindi siya makapaniwala sa kaharap niya ngayon, at iniisip niya kung may maraming buhay ba ang taong ito. Kaya napagtanto niya na totoo nga ang sinasabi ng iba, na mayroong demonyo ng Dimitri na nagngangalang Kevin, kaya kailangan na niyang mag-ingat. Sinabi ni Kevin na hindi siya katulad ng isang tulad niya, dahil ang gusto niya ay makipaglaban sa isang 6-star swordsman, gaya ng nakita niya noon. Medyo nalilito si Blanco sa narinig dahil parang minamaliit nito ang kakayahan niya sa pakikipaglaban. Sinabi pa ni Kevin na maglalabas siya ng 2 atake mula ngayon, at hinamon niya si Blanco na subukang harangan ang mga ito. Makikita na nag-ipon si Kevin ng napakaraming aura at ginamit ang teknik na itinuro ng kanyang lord, ang Heavenly Sword Technique. Ginamit niya ang teknik na tinatawag na fist form, front half. Nais naman malaman ni Blanco kung anong klaseng atake ang gagamitin ni Kevin. Makikita na ang estilo ng atake ni Kevin ay kahawig ng kay Roman, ngunit sa pagkakataong ito, 2 magkasunod na atake ang pinakawalan niya. Hindi na nakagalaw si Blanco dahil sa tindi ng lakas ng pinakawalang atake ng kanyang kalaban. Sinabi ng kanyang lord noon, dahil ang katawan niya ay batay sa Ghost Soul Demonic Technique, hindi niya kakayanin ang tumanggap ng kahit anong atake mula sa harap ng Heavenly Demon Sword Technique. Ngunit sa ngayon, sapat na iyon para matutunan niya ang kanyang teknik. Makikita na tumama ang atake ni Kevin kay Blanco, na 2 magkakasunod na atake, kaya't nagtalsikan ang dugo nito sa himpapawid. Dahil dito, napahiwalay ang katawan niya mula sa lupa, at nag-iwan ito ng 2 malalim na guhit sa lupa. Natuwa naman si Kevin dahil ito ang sword technique ng kanyang lord na nagbukas ng bagong landas para sa kanya. Seryoso niyang sinabi sa lahat na handa na siyang makipaglaban sa isang 6-star aura swordsman.